Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny, may information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po nakarating about asylum. Oh, yun. Napauwi mula sa Hong Kong. Walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Eto, dito muna tayo mga kababayan kasi lahat nung mga katanungan natin, no, patungkol doon sa hearing ni Senadora Amy Marcos, eto sinagot po ng Malacanang mga boss. Oh. Na naging miyembro tayo, no? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po niya, Senator Amy, dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusek Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest, no? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang lahat, talagang e-documents lahat. Anong petsa na ngayon, di ba? Lahat nga po pati mga resibo, i-receipt na. Oh. Yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya and valid ho yung ganong klase ng procedure. Valid po yun. Apo. Valid. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Naririnig ko yan lagi kay Buloyski no? Ayaw po namin ma-extra rendition kami. Di ba? Yan yung laging sinasabi ni Buloyski habang nung siya nagtatago Ano po masasabi niya doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito doon walang warrant of arrest yun, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court. And hindi ito country to country. So, hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din. Ayan po isa-isang sinasagot po yung mga nangyari po doon sa hearing ni Senadora Amy Marcos na madami nga pong mga kapwa natin Pilipino G na G po. Na sila dati sumisigaw 12-0 kami, Mark, 12-0 kami. Ngayon, mukhang, ang sabi nila, hindi na. No? Parehas ko na si Mark Ramos na na daw po, kumbaga, hindi na nila iboboto lahat ng 12 na yon. Mamimili na lang sila ngayon. Di ba? Oh. Mamimili na lang sila. Sabi ko naman sa inyo, hindi lahat nung nandun ngayon, okay. Yung isa si Tolentino, ako naniniwala ako kapag panalo nun, kung sakaling mananalo, babalik ho yun sa pagka-DDS. 'Di ba? Si Senadora Amy Marcos, tignan mo. Talagang DDS na. Yung mga loyalista na talagang antagal na sumusuporta sa kanya o nagsasabi, iboboto kita, bumabaklas na din po na suporta. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, 12-7 na lang ako, Boss Mark. 12 tas 7. Di 19 po yung iboboto mo, Ma'am Delia. Ang dami niyan, lakpas po yan. Po, yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So,
Ano po, sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para may bigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect, no? So whether it's diffusion or ano yan, red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice binibigay yan na shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol, no? Yung diffusion usually country to country yan, no? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol. Balido yung warrant of arrest. Kasi gusto nilang sabihin doon, warrantless arrest. No? Paulit-ulit sila doon, mga kababayan. Wala. Yeah, kaya po, madami nagsasabi, mga bossing, yung hearing daw po na naganap kay na ginanap, no, pinangunahan ni Senadora Amy Marcos, mga bossing, aksaya lang daw ho ng pera ng taong bayan. At isa pa, sabi din ng mga DDS, kagaya nila Panelo, imposibleng mapabalik pa niyan si dating Pangulong Duterte. Late na yan, no? Madami pong naniniwala sa mga DDS. Show off na lang po ang ginagawa ni Senadora Amy Marcos para makuha ang boto ng mga DDS. Sa atin, no, regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag ka wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede hong kailangan may pag-coordinate din dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan. And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Meron talaga. Sorry, mga DDS. No? Sorry, Manang Amy. Nasira lang ho si Manang Amy. Nasira lang ho siya ng tuluyan, mga kababayan. Doon sa mga natitirang suporta niya. No? Doon sa natitirang suporta niya dito sa sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Tuluyan niya lang pong, wag nyo na ako suportahan. No? DDS talaga ako eh. Kaso, wala ho. Pati po mga DDS halata yung kilos ni Manang Amy, mga boss. Pero din po kasi ni Senator Amy, kapag ka daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or Correct. Yun po yung sinasabi na ano kayo, kabig na lang kayo ng kabig, wala kayong patulak. Pagka kayo merong hinihiling sa amin, pagka kayo may inuutos sa amin, hulihin si Tebes, umaano kami. Gumagalaw kami, kumikilos kami sa inyong hiling. Tapos kapag ito, kami na yung hihiling, wala, tablado kami sa inyo. Ganun ang mangyayari ho dyan, mga bossing. Kaya nga po, simula pa lang sa umpisa, sinabi na po ng Department of Justice, kasama po si doon, E.S. Bersamin. Kapag yan pinadaan sa Interpol, malabo na makatanggi tayo. Implementation of a warrant ng ibang ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay At yung lawyer po na yan, mga kababayan, talagang kumbaga accredited ng ICC yan. No? dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman ho natin yung
nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. Kapag ka binasahan ho ng Miranda rights, yung mga ordinaryong citizen po, kagaya natin, sampa na ho yan doon sa sasakyan ng pulis. No po, siguro pinakamatagal ng tatagal mga 20 minutos. Kaya dating Pangulong Duterte, umabot 12 oras nga daw ho oh. Di ba? Kaya niya nasasabing talagang nakakalamang ang dating Pangulo sa pag-serve ng warrant of arrest. Oh. Pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang walang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat. Yun ang sinasabi din kasi ng mga DDS, bakit ganun parang nagmamadali si Torre, parang atat na atat si Roque, biruin mo, 12 oras na, mga kababayan, no? Na naghintayan sila. Anyway, eto, sige, pumunta na tayo doon sa sa hearing, panoorin natin at mamayang gabi bibigyan natin ng reaksyon yung mga magaganap po diyan sa hearing, no, ng mga vlogger. Tara, punta tayo doon sa channel ng Congress. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.